Bakit nga ba sa isang demokrasya kung saan may kalayaan tayong pumili, minsan pinipili pa natin ang mga dating diktador at kanilang mga anak? Ito ang tanong na sinagot ni James Loxton sa kanyang librong Why We Elect Former Dictators and Their Children. Ayon sa kanya, hindi ito rare case. Sa katunayan, halos isa sa 5 demokratikong bansa ang nakakaranas na mahalal ang dating authoritarian leader at ang kanilang mga pamilya. Pero bakit ito nangyayari? May dalawang konsepto si Loxton. Una, ang tinatawag niyang authoritarian inheritance. Ito yung advantage na dala ng pagiging konektado sa dating rehimen. Like pangalan, political network, at loyal supporters. Pangalawa, authoritarian baggage. Ito naman yung negative. Human rights abuses, corruptions, at bad reputations. Normally, dapat talo ito dahil baggage nga, di ba? Pero ang plot twist nito, hindi nila tinatakasan ng nakaraan. Ini-embrace pa nga nila ito. Ginagamit nila ang narrative na noong panahon namin, maayos ang bansa. Dito pumapasok ang nostalgia, yung paniniwala na may golden age noon, kahit hindi naman fully accurate. Sa Pilipinas, very relevant ito. Maraming botante ang na-attract sa ideya ng disiplina, kaayusan at strong leadership. Kahit may documented abuses noong dictatorship, may narrative pa rin na mas okay noon kaysa ngayon. At bakit kumakapit sa ganitong paniniwala? Dahil hindi lamang ito tungkol sa nakaraan. Tungkol din ito sa kasalukuyan. Kapag may problema ngayon, kahirapan, corruption, slow progress, slow justice system, mas nagiging appealing ang idea ng strong rule o yung kamay na bakal. Sabi nga ni Loxton, para labanan ito, hindi lang sapat na i-remind ang mga tao sa mga abuses. Kailangan din i-address ang kasalukuyang frustration ng mga nasasakupan. So ang bottom line, hindi lang nakalimot ang mga botante. Minsan pinipili nila consciously ang mga leaders na may authoritarian roots. Dahil sa kombinasyon ng nostalgia, pangalan at dissatisfaction sa kasalukuyang administrasyon. Kaya kung gustong maiwasan ang pagbabalik ng mga ganitong leaders, hindi lang dapat ayusin ang history education, kundi pati ang kasalukuyang sistema para hindi na kailangang hanapin ng mga tao ang strongman sa nakaraan.